Napabalik sa kama ang pagod na babae pagkatapos ng trabaho. Hindi niya alam na lihim akong nagustuhan ng kapitbahay, pumasok siya sa bahay. Gustong umamin sa kanya pero walang lakas ng loob. Si Ana nang walang alam ay hinubad ni Ana ang kanyang underwear saka naligo. Nakita ang hindi natukoy na si Jim ay nagmamadaling umuwi. Kinabukasan lalo siyang naging matapang. Kinaumagahan nang pumasok si Ana sa trabaho, sumilip siya sa pinto at palihim siyang kinunan ng litrato. Pagkatapos makita siyang umalis ay binuksan niya ang pinto at sumunod sa likod niya. Nang makapasok si Ana sa elevator ay hiniling siya ni Jim na hintayin siya sandali. Sino ba mag-aakalang ngayon ay maswerteng nahawakan ni Jim ang daliri ng Diyosa? Ngunit hindi masyadong iniisip ni Ana, at nawalan ng galit si Jim. Sa sandaling ito naramdaman niya ang hangin na napuno ng halimuyak, ngunit napakabilis ng oras. Pagdating ng elevator ay lumabas na si Ana. Orihinal na sinadya niyang kunin ang pagkakataong ito para ipagtapat ang kanyang pag-ibig ngunit walang lakas ng loob na sabihin ito. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay napalingon siya at ngumiti. Sa pagkakataong ito ay lalong nawalan ng galit si Jim. Parang siguradong pareho siya sa akin. Hintayin mo ako. Hintayin. Ang bastos na ito. Pagka-uwi ng bahay ay paulit-ulit na pinanood ni Jim ang kanyang video. Sa tingin ko mas maganda kung girlfriend ko siya. Lalo na araw-araw na nakatingin sa magkasintahang nasa ibaba. Mas matindi yung feeling. Isipin mo na ang palihim na paggawa ng pelikulang ganyan ay hindi paraan. Kaya gumawa ako ng matapang na desisyon. Kung maghihintay ka sa bahay ng Diyosa bago siya umalis, samantalahin ang pagkakataon na bigyan siya ng sobrang sorpresa. Baka magtagumpay ako sa pagtakas sa kahirapan. Pumunta ka kaagad sa bahay ni Goddess Jim at hayaan mo munang mag-enjoy ang ilong mo. Pero medyo kakaiba ang bango. Kaya tumalikod siya at dumiretso sa kama ni Ana. Ito ba ang bango? Pero kapag hinayaan ni Jim na mag-enjoy, pakiramdam niya ay may nakatingin sa kanya. Ngunit hindi niya ito pinansin at palihim na kinuha na ng litrato ang shampoo ng Diyosa. Pagnanakaw ng toothbrush, pakiramdam ni Jim na ito ay isang hindi direktang halik. Pagtayo at pagsipilyo ng ngipin sa loob ng 7-4 na oras. Hanggang sa marinig niya ang Diyosa tungkol kay Jim, nag-atubili siyang tumigil sa kanyang mga aksyon. Nakita si Ana na papasok na sa bahay. Kinabahan si Jim at hindi alam kung saan itatago. Hanggang sa binuksan ng Diyosa ang pinto at pumasok. Nakakita siya ng tsinelas sa banyo. Napagtanto na may pumasok sa bahay. At ngayon ay nagtatago si Jim sa ilalim ng kama at hindi nangangahas na gumawa ng tunog. Kakaibang hindi nagulat ang Diyosa. Tapos pumunta siya sa dressing table at hinubad ang scarf sa leeg niya. Nasa ilalim ng kama si Jim na tahimik na tinitingnan ng lahat. Dahan-daang naglakad papunta sa kanya ang Diyosa. Patuloy na umaaligid sa harap ng kama. At nagsasabi ng mga kakaibang bagay. Sa wakas nakahiga sa kama hindi alam kung ano ang iisipin. Si Jim ay nasa sabik ngunit walang lakas ng loob na gumawa ng anuman. Ilang sandali pa ay naglakad na ang Diyosa patungo sa banyo. Mabilis na gumapang palabas si Jim. Sino bang mag-aakalang biglang bumukas ng pinto? Nagtapon ng damit ang Diyosa. Nataranta si Jim at sinubukang tumalon sa bintana at tumakbo palayo. Sino ba mag-aakalang kumakanta ang banyo? Bakit palagi kong pinakikinggan ang kantang ito? Siguro. Alam kong nandito ako kaya naakit ako. Nag-iisip dito naglakad si Jim papunta sa pinto ng banyo. Bubuksan na sana ito nang makita niya ang mga mata ng Diyosa. Pakiramdam ni Jim ay oras na para ipagtapat ang kanyang pagmamahal sa oras na ito. Nakatingin sa mapang akit na mukha ng Diyosa sa wakas ay ibinuka ni Jim ang kanyang bibig. Ngunit ang Diyosa ay walang pakialam. Nakatayo lang ang dalawa na nakatingin sa isa't isa. Sa sumunod na segundo ay binuksan ng isang lalaki ang pinto at pumasok. Ano ang nangyayari? Hindi ko sinasadya. Biglang nabunggo si Jim sa isang katawan habang umaatres. Napapaiyak ako nito. Mamamatay tao pala ang dalawa. Hindi pa umabot sa punto ng bangungot ang tadhana ni Jim nang tahimik itong lumitaw. Kumuha ang lalaki ng bakal na bola sa bulsa. Pagkatapos ay gumamit ng lubid para atali ito. Sakalin mo ako.
Nakakainis linisin. 진짜. Nahihilo talaga. 벚꽃이 보인다. 미안해 엄마. 아, 냄새. Sobrang bango. Honey, suot niya ang damit ko. 이 새끼 바지에서 자기 빤스 나왔다. 아, Baliw. 미친 개새끼. 씨. Nasaan ang toothbrush para linisin ko ito? 지훈이 칫솔 어딨어? 거기 샴푸. Nasa shampoo. 봐봐. Wala. 없는데. 아, 있어. Maingat na hanapin ang pink na iyon. 잘 찾아봐. Personal akong pinaalis ni Jim sa ganitong paraan.